May mga artistang maski nananahimik na, sinusundan pa rin ng kontrobersiya. Maski ano sabihin nila, na misinterpret pa rin sila. Maski nananahimik na, ayaw pa rin tantanan ng issue. Like Greta Garbo, they want to be left alone, but controversy continues to follow them. Call them Mr. and Misunderstood. Ako po si Ricky Lo, showbiz tip lang may kaya. Maganda naman yung intentions niya, pero bakit every time Goma opens his mouth, tila ang dami niya nakakaaway? A case of foot-in-mouth disease? Goma, explain yourself. May mga tao na naninira sa'yo, hindi dahil iba yung impression nila, kundi meron naninira na tao na gusto ko na sirain without actually knowing the facts. Meron namang tao na ang impression nila parang ang yabang ng dating ito, ang lakas ng dating ito. So talagang magkaiba. Ako mayabang, sabi nila. Kung minsan, siguro kailangan lahat ng tao may konting yabang din. You just have to be careful with people around you. Marami silang sinasabi pero hindi nila alam yung talagang katotohanan. Pinento ko lang kay Regine kung ano yung mga items na meron. Not necessarily to be aired by S-Files. News na nag-gather ko from different people, but not necessarily my own opinion. Meron daw akong sinabi na nakaka-insult ko kay Erica Santos, but who are they to say? Na yun nga talaga yung sinabi ko. Nandun ba sila sa kwarto? Nandun ba sila eksakto nung may sinabi ako? Hindi naman ako nakikialam sa tao. Hindi ko sila pinakikialaman. These are just the things that are being talked about. Sa mahigit 3 linggo ay pinagpiesta na sa radyo at sa dyaryo ang di umanong mga binitawang salita ni Goma na nakasagasa sa kredibilidad ng relasyong Eric Santos-Rufa May Quinto. At sa loob ng mga araw na yon, nagkataon. Kasagsagan din yon ng promo ng pelikula ni Rufa May Quinto. Pero ang issue ay hindi pa rin nagtapos kahit na nga ba pareho na silang umamin na nasaktan. Saktan talaga ako. Saktan ko. Because unang-una ito ay kwentuhan lang ng magkakaibigan. Kwentuhan lang ito. It's a private conversation. Nasa loob pa ng isang kwarto, kayo lang nandun. At saka, hindi ito istorya na ginawa lang ng panahon na yun, ng mga sandaling yun. Ito ay istorya na kumakalat. Ito, napapag-usapan. Yun talaga yung news, yun talaga yung chismis. Kung nadawit man si Goma sa usaping ito, gaano kaya kasakit ang iniinda niya at paano iibsa ng pait ng pagiging misunderstood? Masakit sa loob, masakit sa loob. There's no business like Arnelli's business. Hindi nga lang kami nagdadaldalan, talagang mabilis lang ito. Seriously, alamin ang sikreto sa business. Masakit sa loob, masakit sa loob. Minsan para ako naluluha. Especially when you feel like a friend betrayed you. When you feel like hindi naman dapat na ginawang issue, pinalaki. Oh yeah, I must say. Itong issue na to, ako nagamit. Issue nga ba ito ng gamitan? Walang maaaring tahasang tumukoy. Pero isang bagay ang totoo. Noon hanggang ngayon, hindi lang isang beses na nangyaring si Goma, if not misquoted, ay misunderstood. Always. It's about 90% always. Iba yung impression nila hanggang sa makausap nila ako, hanggang sa makasama nila ako. Ngalan na kasi pag unang kita nila sa akin, parang suplado, parang mayabang. People misinterpret it kasi I'm a very straight person. This is the way I think. I say what I feel. I tell the truth. If there's a problem, I try to approach the problem. I try to approach a person. And then I talk to that person straight talaga. That's how I bridge the gap. That's why sometimes people think na I come onto them strong. Madali naman akong taong kausap Kung tama ako, paninindigan ko talaga, ipaglalabang ko. Pero kung mali ako, sabi ko sa'yo, mali talaga ako. Tatanggapin ko na mali ako. Sabi nga nila,
mag-ingat ka dun sa mga kaibigan mo. Diba? Lalo na sa mga hindi mo kakilala. Pero mas lalo kang mag-ingat kung sa mga taong mas kilala mo. Magmula pa nung hearing sa Senado, misunderstood na siya. Nang sumali siya sa isang reality show, medyo nasalayan natin ang tunay niyang pagkatao. But wait, only a few months after her victory, Kiana is back to being misunderstood, especially her fondness for younger men. So Kiana, ang impression ng iba, ikaw the sugar mommy ni Andrew. Ikaw daw gumagastos sa kanya, nagdadamit sa kanya, nagpapakain sa kanya. Parang Hindi ganun daw. naman, kung siguro kung sobrang pangit ko, ayun gagastos ako, idadaan ko sa pera. Ngayon wala namang kwentang ano yun, relasyon pag dinadaan sa pera. May relasyon na kayo, di ba? Hindi naman na formal na Ay, hindi formal. relasyon na mag-boyfriend o ano. Punta parang nag-develop niya ng gano'n. Kaya lang naudlot kasi sa dami-dami ng issues na negative. Ang ano nangyari, nahihiya na siyang sumama. Ano yung real status niya? Friends na lang kami. Friends na lang? Siguro nung kung hindi sana pinakialaman, ayun. Pwede ba yan eh? Pwede pa. Hot na hot ka ngayon. Eh, so ginagastos ko lang yung pera sa kanya. Oo nga Yung daw. ko ng kotse. Oo. Eh, hindi ako Second hand hindi ba yung ako car? nababothered kasi hindi naman totoo. Ano ba yung car na yun? Nabili mo? Wala siyang kotse. Wala ba? Yun hindi siya sanay sa intriga na Hindi pa ba after Gwen Garcia at saka Ethel Boba? So sabi nga nila, di galing na kay Gwen Garcia at saka Ethel Boba. oo. Tira-tirahan daw ng dalawa. Napunta sa'yo. At tira-tira. Oo. Yung parang parang ulam. Ano sa tingin mo na gusto ni Andrew sa'yo? Kasi di ba broken hearted din siya. Nung naghiwalay sila ni Gwen. Kasi may ring, eh. Broken hearted din ako, Kanino? di ba? Tapos, yung parang nag-meet kami, parang mayroon siyang hinahanap. Di mayroon din akong hinahanap. Doon kami nagkamalapit. Paano mo naman na-correct yung impression na, yung impression na Oo. sugar mommy ka nga ni Andrew? Sa amin ni Andrew, hindi ako naapektuhan. Kasi alam ko naman yung hindi totoo yun. Pero darating din yung araw na yun, kung hindi ko na kaya yung sige, tira kayo ng tira dyan. So hindi, bawal yan, libel yan, yung sobrang below the belt yan. Kahit sasabihin kong nag-escort girl ako, wala kayo noon nung nangyari na yon. Wala kayo nung binayaran ako. Wala kayong alam. Tsaka wala kayong karapatan magsabi. Maghusga. Maghusga. Kasi balita ko, bibitawan ka daw ni Boy. Umiiwas talaga ako sa nakakasakit kay Tito Boy ng mga... Ang bet-bet ni Boy. Lalo na nga yung Concern sa'yo, love dapat. life. Parati kong tinatanong sa kanya yung bago ako papasok. Kasi sabi niya, kahit personal ko na daw yung buhay, wala na daw siyang doon, Basta wag lang- labas na daw wag yun. lang maapektuhan yung trabaho. Pero sa akin, as respeto ko sa kanya, every time magpapaalam ako. Oh. Ano ba ang tunay na Kiana Reeves at yung hindi alam ng publiko? Hindi natin. Totoong tao, Mhm. may puso, marunong magmahal at masaktan. Sobrang caring ako sa mga friends ko at mapagmahal. How much kaya kung may boyfriend ako, Siyempre, love mo si Andrew, di ba? I love you ko nga sa kanya. na, Sabihin mo na, I love you. na I love you. Ganon. Nakita namin to ni Lea na nakatungsok sa'yo nung nagkasakit ka. Hindi may tatanggi na nangangailangan si Hero Angeles ng isang hero na magliligtas sa kanya mula sa isang mahabang serye ng tunggalian laban sa bad press. Walang kwestiyon na siya ay magaling at may karisma sa masa. Pero ang mas tanong ay kung bakit lagi siyang nadadawit sa mga kaso ng di pagkakaintindihan. So, Hero, alam mo siguro na may mga impression na mahirap makadil ang kapatid mo, si Henry. Oo, naririnig ko yan. Oo, so anong take mo doon sa impression na yun? Parang ganun nagsimulang pagkakakilala sa kanya ng ibang tao. Pero sa akin naman, hindi naman eh. Kasi minsan, kunyari makakuha kami ng invitation, sinasagot naman niya, tapos punta naman kami, ganun. So sa tingin ko, wala naman eh. Hindi totoo. So, masasabi mo ba na misunderstood ka lang o si Henry ang misunderstood? O pareho kayo? Siguro parehas. Misunderstood parehas. So, Hero, sa palagay mo ba, hindi naka-apekto sa career mo yung mga negative na public image na especially ni Henry? Siguro ano. Ang issue dito si Henry, hindi ko ano? Naka-apekto naman. Oo, malaki bang epekto sa tingin mo? Oo, kasi since siguro kung hindi ko siya relative, kapatid ko pa siya, di ba?
manager ko pa siya. So, ang iniisip ng lahat, sobrang overprotective niya. Usually, pag relative. Which is true naman. Kasi kung alam naman niya talagang dapat ipagtanggol. Ayun. Tsaka sabi ng iba, nakikialam daw siya madalas. Pag ako mali, sasabihan niya ako. Nag-uusap naman kami. Lahat ng ginagawa niya, tama? Oo. Sa tingin ko. Kasi kilala ko naman yung kapatid ko, yung manager ko. Kasabay ko yung lumakayan, di ba? Yun nga lang, misunderstood talaga siya. Mas misunderstood siya kaysa sa akin. Kasi kung ano man yung pagiging misunderstood niya, sa'yo tumatawag. Ikaw na parang sa saan nagbabounce lahat. So, sabi ng iba, palit ka na ng manager, ganyan. Palit ka na ng manager. Palit ka ng kapatid, manager. Palit ka ng manager. So, sabi ko, kasi sabi nila, pag napunta ka dito sa manager na to, dyan, mas magiging okay ka. Mas magiging visible ka, ganyan. Sabi ko na lang sa sarili ko, hindi naman ganun kadali. Kasi never mo na-consider na i-drop siya as manager? No. Hindi ako mapag-react doon sa tinatanong yung ganyan. Sa akin naman kasi, naipagpalit ko lahat eh. Mas pinili ko yung kapatid, yung family ko. Kasi yung katahimikan ng family ko kaysa sa fame and fortune. Pero looking at you, are you happy now? I am happy. You are? Ako. Honest. Nakapag-move on ako. Di ba part, kung sa tingin ko may nasaktan ako, babalikan ko yung tao ngayon. Sa tingin kong ako yung talagang nagawa ng kasalanan, siguro impossible na ako yung mag-sorry. Iwamoto was catapulted to national prominence by her strong character. She was every inch a dreamer and survivor. But now, her strength is becoming her weakness, especially with all the issues she has gotten herself into. Lagi ako nami-misinterpret ng mga tao. Misunderstood. Ba't kaya? Bakit parang taliwas ang impression sa'yo ng maraming tao sa tunay na ikaw? Hindi ko po alam kasi naman po marami rin naman pong naniniwala sa akin na totoong tao. Talaga ako, hindi ako masamang tao. Kung ang paniniwala naman po ng ibang hindi nakakakilala sa akin, kung paniniwala nila masama ako or maldita ako, siguro nasa kanila naman po yun. Saway lang, Iwan, nakita ka namin na galit at palaban. Pero kahit ikaw ang may pagkukulang, bakit never ka namin nakitang sincerely nag-apologize? Kapag may mali po ako, ina-accept ko naman po. Tapos dapat, di ba? Pag napagsabihan naman po ako at alam kong mali po talaga ako, talagang nagsasorry po ako. Bakit may impression na playgirl ka? Hindi ko nga po alam kung bakit playgirl po tingin nila sa akin. Hindi naman po ako gumigimik with boys. Hindi naman po ako nakikipag-date basta-basta. So, hindi ka mukhang mahinhin. Ibig bang sabihin sa tunay na buhay ay hindi ka mahinhin? No, actually, eto po yan. Dalawa po yan. Looks can be deceiving. Oo, talaga? And don't judge the book by its cover. Do you really care about what people will say? Actually, may pakialam po ako. Kasi, ang dami pong nagsabi sa mom ko na, ano ba yung anak mo, baka matulad lang yan sa isang artista na sikat dahil sa pagiging outspoken niya. Tapos ngayon nasa na siya. Yun ang sabi nung nag-text sa mom ko. So sabi ko naman na, I'm just being true to myself. Kilala mo ako. Sinasabi ko kasi kung anong yung pumapasok sa utak ko. Kasi hindi po lahat kasi na nasasabi ko, kahit para sa akin walang intensyon, hindi ko alam nakakasakit na pala ako. So, ano sa tingin mo ang mabuting solusyon para mabawasan yung pagiging misunderstood mo? Siguro po yung the way po na yung unang pumasok sa utak ko, sinasabi ko. Dapat may control. Parang, ops, pause, may break muna. Parang ganun. Open your mind before you open your mouth. At saka yung mouth ko po, kailangan alam kung kailan pipreno. Ang dami ko nasaktan. Na dami na inis sa akin. Kaya hindi talaga ako masaya dahil doon. Kahit po ako, hindi ko pinagsabihan sarili ko. Hindi po ako masalita po. Madaldal lang po talaga ako. At alam ko po yan ang nagpapahamak sa akin. Ano gusto mo marinig sa mga tao? Gusto ko pang marinig from them. Yan si Iwamoto. Pasaway yan dati. Pero at least ngayon, nagbago na.
Yun po yung gusto ko marinig. Pag na-accomplish ko po yun, tuwang-tuwa na po ako. Her opinions are strong and her words salty. Maski sino pang kaharap niya, kay kapatid niya, kay bayaw niya, kay karibal niya, kay Jeremy Marquez, hindi sumusuko si Alex. Once and for all, may namagitan ba talaga kina Jeneline at Jeremy? Sa totoo lang kasi nasabi ko na yung dapat kong sabihin. Hanggang doon na lang kasi yun. Hindi naman ako sinungaling eh. Ayoko na ulitin kasi tapos na nga yung issue eh. Tsaka hindi naman siya nagsalita. So, tapusin na natin. Binesa mo ba si Jeremy pang umamin? Hindi. Huling-huli na siya sa akto. Hindi na siya pwede mag-deny. Nagkabalikan kami. Kailangan i-check ko yung phone mo. At ganun din siya naman sa akin. Check niya. Inamin naman niya, nag-sorry. Tapos sabi ko, tama na. Tapos naulit. Yun pa rin yun yun at yun pa rin. Hanggang sa after a month, yung friend ko na yung tumawag sa akin. Sabi niya, Alex, may witness pinapasabi ni babae. Oo, mismo. Na si Jeremy, tawag sa kanya. Pero sa previous interview, sinabi ni Jenna na piko na siya kasi lumalaki ng issue kaya siya nagsalita. O di napikon din ako kaya sinabi ko yung totoo. Nasaktan ako nung sinabi niya na, siguro totoo naman din sa sarili niya, na hindi niya talaga type si Jeremy, kahit konting pagtingin daw, wala siya. Kasi, pinagmukha mo namang gusgusin yung tao. O sige, fine, nandun na ako sa hindi mo type. Hindi, wag mo i-text, di ba? Wag mong sagutin ang tawag. Wag mong bibigay address mo sa kanya. Pero pag binigyan ka ng offer magkatrabaho kayo ni Jelen, of course, professional ka, tatanggapin mo, di ba? Oo naman, tatanggapin ko naman siya. Pero, wag din lang na magbabati kami or kung ano man. Open naman po ako for friendship. Hindi message ka mag Jeneline. Hindi ako may kasalanan kung bakit lumabas to. Naintindihan ko naman kung ano yung pinagdaanan niya sa love life niya. Baka nung time na naghahanap siya ng parang masasandalan. Shoulder to cry. Yeah. For next time, kung meron kang gagawin, magpakatao ka. Magpaalam. Ano? Aminin mo yung totoo. Sana magkaroon tayo ng project together. Saka sana maging magkaibigan tayo and kalimutan na natin yung mga naging problema or kung merong mang samaan ng loob, sana kalimutan na lang natin yun. Once and for all, do you feel misunderstood in some way? In what way? Maraming ways. Minsan kasi, ako naman po kasi medyo may pagka-see-through ako eh. Aspiring? Opo. Siyempre, tao lang po tayo. Minsan, nag-iiba rin po yung mood. Minsan, itong ulo. Pag dumarating yung times na yun, kung may nakakita, pag may nakakapansin, minsan siguro akala nila, yun na yung ugali ko. Hindi pala. Ano yung totoong, the real Jeneline Mercado na hindi kilala ng mga tao? Simple girl na syempre nagkakamali rin and hindi perfecto. So, masayahin. Saka, okay naman ako maging kaibigan. Saka maging kasama. Nagbakasyon ka from SOP? Opo. Anong dahilan? Kailangan ko rin mag-grow and kailangan mag-move on. Kumbaga parang kailangan ko rin mag-aral. School? Tapos, school. Tapos, personality development. And para ma-enhance na rin yung voice ko, nag-voice coach na rin po ako ng voice lessons. Maganda. So, ano yung mga word of assurance mo? Message to sa mga tao sa tingin mong nasaktan mo, hindi mo sinasadya? Kung sa tingin niyo po and kung may nasabi po akong hindi maganda or hindi niyo nagustuhan, sorry dahil lahat po naman ng tao nagkakamali and lahat po tayo hindi naman perfect. So. The truth, it's better to be misunderstood than to be boring and safe. The lies, na kapag misunderstood ka, nasa iyo ang simpatiya ng publiko. The consequence, bad publicity, still bad publicity. If you ask me, it's better to be misunderstood than to be ignored. Next week, bisitahin natin isang lugar, isang bar, which is hard to ignore because it has become almost a war zone. Ako po si Ricky Lo, Showbiz Trip lang may kaya. Showbiz Trip would like to thank the following: Guess Jeans, Meza, A New Level of Dining, People's Journal, Yes Magazine, Hi Magazine, Novecento, Bench, Vivian Sarabia World of Optics, Swatch Seasider, Blue Dolphin.